Ang barkong Lumang Sigaw ay isang makalumang sasakyang pandagat na kabilang sa isang maliit na kumpanyang pangisda sa baybayin ng Cavite. Noong unang bahagi ng taong 2021, bumiyahe ito patungo sa malalayong karagatan kasama ang 12 tripulante, kabilang ang 3 anak ni Mang Sebe. Si Mario, ang panganay na 35 years old. Si Elena, ang ikalawang anak na 32 years old. At si Roberto, ang bunso na 28 years old. Habang si Mang Sebe naman ay 67 years old. Isa ng matandang mangingisda na nagsimula pa noong kabataan pa siya. Matagal nang hindi maayos ang ugnayan ni Mang Sebe sa kanyang mga anak. Mula nung mamatay ang kanilang ina noong 2015, lalong lumala ang tensyon sa pagitan nila. Ang tatlo ay nagsasabing sobrang makulit at mapang-api ang kanilang ama, na palaging pinagdududahan sila ng pandaraya sa pera ng pamilya at sakita mula sa pangingisda. Sa kabilang dako, itinuturing naman ni Mang Sebe na ang kanyang mga anak ay walang utang na loob, na hindi nila pinapahalagahan ang lahat ng sakripisyo niya para itaguyod sila at ipag-aral hanggang sa makatapos ng pag-aaral. Nang sumailalim ang barko sa matinding bagyo sa gitna ng karagatan, nagsimulang lumubog ang sasakyan. Ang mga makina ay tumigil. Ang mga tore ng barko ay nabasag ng malalaking alon. At ang tubig dagat ay unti-unting pumapasok sa loob ng barko. Nagkakaguluhan ang lahat ng tripulante habang sinusubukang iligtas ang sarili. Mayroon lamang isang maliit na bangka na makakapagdala ng hindi hihigit sa 8 tao. Habang nag-aagawan sila para makasakay sa bangka, napansin ng mga anak ni Mang Sebe na kung isasama pa nila ang kanilang ama, baka hindi makasakay ang lahat ng kasama nilang tripulante. O mas masaol pa, baka bumigat at malunod ang bangka. Isang tahimik na usapan ang naganap sa pagitan nila. Walang salitang lumabas mula sa kanilang bibig. Ngunit ang mga mata nila ay nagkaintindihan. Amang Sebe, simula ni Mario na may pilit ng ngiti sa muka. Huwag kang mag-alala. Mayroon kaming plano. Pumunta ka muna sa likuran ng barko. Mayroon daw doong isang pangmaliit na salbabida na pwede mong gamitin. Hindi nagdududa ang matanda. Nagtiwala siya sa kanyang mga anak, kahit na alam niyang hindi maayos ang kanilang relasyon. Mabilis siyang tumakbo patungo sa likuran ng barko. Ngunit nang makarating siya doon, walang anumang salbabida na nakikita. Sa halip, naramdaman niya ang isang matitigas na kamay na humawak sa kanyang likod. At pagkatapos ay isang malakas na tulak. Isang matinding hiyaw ang lumabas mula sa bibig ni Mang Sebe habang siya ay bumagsak sa malamig at maalon na tubig dagat. Bago pa man siya makapag-angat ng ulo, nakita na niya ang bangka na umaalis na, kasama ang kanyang mga anak at ang ibang tripulante. Ang mga mata ng tatlo ay walang anumang damdaming makikita. Walang hiya, walang lungkot, walang awa. Para bang ang kanilang ama ay isang bagay lamang na kailangang itapon para sila ay makaligtas. Ang tubig ay pilit na pumapasok sa mga baga ni Mang Sebe. Nahihirapan siyang huminga, habang ang mga alon ay pilit na dinadala siya pababa. Isip niya noong panahong iyon ay ang kanyang mga anak. Kung paano niya sila pinalaki. Kung paano niya ibinigay ang lahat ng kailangan nila. Kung paano niya minahal sila ng buong puso kahit na minsan ay hindi niya maiparating ng tama. Bago na unawaan ni Mang Sebe ang lahat, nawala na siya ng malay. Hindi alam ni Mang Sebe kung gaano katagal siyang nasa tubig. Ang susunod na bagay na niya namalayan ay ang kanyang sarili na nakahiga sa isang maladambuhalang dahon ng saging sa dalampasigan ng isang maliit at hindi maikukumpara na isla. Ang araw ay mainit, ngunit may malamig na simoy ng hangin na nagpapalamig sa kanyang balat. Nang gumising siya, naramdaman niya matinding sakit sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang mga braso at binti ay namamanhid.
at may mga gasgas at pasasya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang isang matinding sakit sa kanyang puso. Sakit na dulot hindi ng mga sugat kundi ng pagtataksil ng kanyang sariling mga anak. Ang isla ay maliit lamang, pero sapat naman ang pagkain at tubig para mabuhay. May mga punong prutas tulad ng mangga, papaya at saging. May mga maliit na ilog na may malinis na tubig. At may mga isda at hipon na makukuha sa tabing dagat. Mula sa mga dahon ng puno at mga sanga, nakagawa siya ng isang maliit na kubo na naging kanyang tahanan sa loob ng 5 taon. Sa mga unang buwan sa isla, palagi niyang iniisip ang kanyang mga anak. Minsan ay nangongulila siya, minsan ay nagagalit, at minsan naman ay umaasa pa rin siya na baka nagkamali lang sila, na baka may mabuting dahilan kung bakit nila siya itinulak. Pero habang dumadaan ang mga araw at buwan, unti-unting nawawala ang pag-asa na iyon. Pinalitan ito ng isang matinding determinasyon na mabuhay, na makalaya sa isla, at na makita muli ang kanyang mga anak para iparamdam sa kanila ang sakit na kanilang ibinigay sa kanya. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa dalampasigan, nakita niya ang isang barkong papalapit sa isla. Ito ay isang barkong pangkalakalan na naglalakbay patungo sa ibang bansa, ngunit nagkaroon ng problema sa makina kaya napilitang tumigil sa malapit na isla para ayusin. Nang makita ng mga tripulante si Mang Sebi, nagulat sila. Hindi sila makapaniwala na may isang matandang tao na nakaligtas at nabuhay mag-isa sa isang liblib na isla sa loob ng mahabang panahon. "Paano ka nakaligtas dito ng mag-isa?" tanong ng kapitan ng barko. Isang matandang lalaki ring nagngangalang Kapitan Densyo. Hindi agad nakasagot si Mang Sebi. Matagal na siyang hindi nakausap ng ibang tao, kaya medyo nahirapan siyang ibigkas ang mga salita. "Binigyan ako ng pagkakataong mabuhay," sagot niya sa huli. "At ngayon, kailangan kong makauwi. May mga bagay akong kailangan tapusin," sagot ni Mang Sebi. Naintindihan ng Kapitan Densyo ang damdamin ni Mang Sebi. Inalagaan nila siya sa barko. Binigyan ng pagkain at damit, at tinulungan siyang gumaling mula sa mga sakit na kanyang naranasan sa isla. Pagkalipas ng ilang linggo, nakarating sila sa Pilipinas at sa uli ay sa bayan ng Imus, Cavite, kung saan matagal nang nakatira ang pamilya ni Mang Sebi. Sa loob ng 5 taon, iniisip ng 3 anak ni Mang Sebi na patay na ito. Nagsimula silang mamuhay ng bagong buhay, gamit ang pera at ari-arian na iniwan ng kanilang ama. Si Mario ay naging punong abala ng kumpanyang pangisda. Pinalaki ito at ginawang isa sa pinakamalaki sa lugar. Si Elena ay nag-asawa ng isang mayamang negosyante at nagsimula ng sarili niyang negosyo sa mga damit at accessories. Si Roberto naman ay naging isang pulis, at sa tulong ng kanyang mga kapatid, nakaangat siya sa trabaho at naging isa sa mga kilalang opisyal sa kanilang lungsod. Minsan ay naaalala nila ang kanilang ama, ngunit binabaliwala nila ito. Sinasabi nila sa sarili na wala silang ibang pagpipilian noon. Kailangan nilang itapon ang isa para iligtas ang marami. Pero sa totoo lang, alam nila sa kanilang mga sarili na may mas malalim na dahilan kung bakit nila ginawa iyon. Galit sila sa kanilang ama dahil sa mga pagkukulang nito noong sila ay bata pa. Dahil sa paraan ng pagpapalaki nito na para bang palagi silang mali. Dahil sa pag-aakalang hindi sila pinapahalagahan. Nagsimula silang mamuhay ng maayos. Parang walang nangyari. Nagtatayo sila ng mga bagong bahay. Bumibili ng mga mamahaling kotse at nakikisali sa mga social event sa kanilang lugar. Para bang ang pagtataksil nila sa kanilang ama ay isang maliit na bagay lamang na kailangang kalimutan para mabuhay sila ng maganda. Ngunit may mga pagkakataong bigla silang natatakot. Minsan
ay makakakita sila ng isang matandang lalaki na mukhang katulad ng kanilang ama at titigilan sila ng paglalakad. Minsan ay maririnig nila ang isang boses na parang boses ng kanilang ama at mapapalingon sila ng mabilis. Minsan ay makakakita sila ng mga bagay na dati nang ginagamit ng kanilang ama. Isang lumang kutsara, isang lumang sombrero, isang lumang libro. At mapapaisip sila kung totoo bang patay na o baka biglang magbalik ang kanilang ama. Pero palagi nilang tinatapik ang sarili at sinasabing wala nang dapat ikatakot. Patay na ang kanilang ama at wala nang makakapigil sa kanila na mamuhay ng buhay na gusto nila. Samantala, isang umaga ng Pebrero, nagkita-kita ang tatlong anak ni Mang Sebi sa opisina ng kumpanyang pangisda para talakayin ang ilang plano para sa negosyo. Habang sila ay nag-uusap, biglang bumakas ang pinto ng opisina. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng damit. May balbas na mahaba at kulay puti. At may mga mata na puno ng sama ng loob at determinasyon. Nang makita ng tatlo ang lalaki, natigilan sila. Parang hinto ang kanilang paghinga at ang kanilang mga kamay ay nagsimulang manginig. Alam nila kung sino ito. Kahit na 5 taon na ang lumipas, kahit na marami nang nagbago sa kanyang itsura, alam nila na ito ang kanilang ama, si Mang Sebi. Hindi pa ako patay. Boses ni Mang Sebi na mas malakas pa kaysa sa inaasahan ng mga anak. At bumalik ako para hindi lang makita kayo, kundi para ipatingin sa inyo ang sakit na ibinigay niyo sa akin. Napatayo ang tatlong anak. Walang salitang lumabas mula sa kanilang bibig. Sila ay nabigla, natakot at nahihiya. Amang Sebi, nanginginig na boses ni Mario. Hindi namin sinasadya. Nung panahong iyon, kinakailangan. Hindi kinakailangan. Putol ni Mang Sebi. Hindi kinakailangan na itulak ako sa dagat para iligtas niyo ang sarili ninyo. Meron namang ibang paraan, di ba? Pero hindi niyo ginamit ang utak ninyo. Ginamit niyo ang inyong galit at kasakiman. Kinuha niyo ang lahat ng meron ako at itinapon niyo ako tulad ng basura. Sinimula ni Mang Sebi na ikwento ang kanyang karanasan sa isla. Kung paano niya nilabanan ang sakit at gutom. Kung paano niya pinangatawanan ang kalungkutan at galit. Kung paano siya natagpuan ng barko at nakauwi. Habang siya ay nagsasalita, dumarami ang luwas sa mga mata ng kanyang mga anak. Hindi nila maiwasang maramdaman ang guilt at pagkasisi sa mga ginawa nila noon. Ngayon, patuloy ni Mang Sebi, hindi ko hihilingin na patawarin niyo ako o bigyan ako ng kung anuman. Hindi ko rin hihilingin na parusahan kayo sa paraang ginawa niyo sa akin. Pero kailangan kong ibigay sa inyong hustisya na nararapat. Hindi para sa akin, kundi para sa inyo mismo. Kailangan ninyong malaman na ang mga kasamaan nating ginagawa ay may kasamang kahinatnan at kailangan niyong harapin iyon. Sinabi ni Mang Sebi na inihanda na niya ang lahat para ibigay sa tamang otoridad ang ebidensya tungkol sa pagtataksil ng kanyang mga anak. Sinabi rin niya na ibibigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa mga mahihirap na mangingisda sa kanilang lugar. Mga taong tunay na nangangailangan at mga taong hindi gagawin ang ginawa ng kanyang mga anak. Ang pera at ari-arian na inakala niyong sa inyo na, hindi talaga sa inyo. Ibinigay ko ito dahil mahal ko kayo, pero hindi niyo pinahalagahan. Ngayon, ibibigay ko ito sa mga taong makakapaggamit nito ng tama, sabi ni Mang Sebi. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang mga otoridad sa bahay ng tatlong anak ni Mang Sebi. Inaresto sila dahil sa kasong pagtataksil at pagtatangkang pumatay. Bagamat hindi napatunayan na talagang ninais nilang patayin ang kanilang ama,
Sapat ng ebidensya para patunayan na sila ang nagtulak sa kanya sa dagat at iniwan siyang mamatay. Habang nasa bilangguan sila, nagsimulang mag-isip-isip ang tatlong anak. Naiintindihan na nila ang kalupitan ng kanilang ginawa at nagsisisi sila sa lahat ng kasalanang kanilang ginawa sa kanilang ama. Si Mario ay nagsimulang isipin kung paano niya maibabalik ang tiwala ng mga tao sa kanya, lalo na mga empleyado niya sa kumpanyang pangisda. Si Elena ay nagsisi sa paraan ng pagmamay-ari niya ng mga ari-arian na hindi naman talaga sa kanya, at nagsimulang isipin kung paano niya maibabalik ang lahat. Si Roberto naman ay lubos na nahihiya dahil siya ay isang pulis, isang taong dapat na nagtatanggol sa katarungan, pero siya mismo ang nagsagawa ng kasamaan. Samantala, si Mang Sebe ay nagsimula ng bagong buhay. Itinatag niya ang isang organisasyon na tumutulong sa mga mahihirap na mangingisda sa Cavite. Nagbibigay sila ng mga bagong kasangkapan sa pangingisda. Nag-aaral sila ng mga bagong paraan para mapahusay ang kanilang kita. At binibigyan sila ng suporta sa pinansyal at emosyonal. Maraming tao ang umanga sa kanya. Hindi lang dahil sa kanyang karanasan sa isla, kundi dahil sa kanyang kabutihang loob at pagiging mapagbigay. Isang araw, binisita ni Mang Sebe ang kanyang mga anak sa bilangguan. Nakita niya mga mukha nilang puno ng luha at kasalanan. Hindi niya maiwasang maramdaman ang kirot sa kanyang puso. Kahit ano pang ginawa ng mga ito sa kanya, sila pa rin ang kanyang mga anak. Mang Sebe, sabi ni Elena, habang ang mga luha ay tuloy-tuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Humingi po kami ng tawad. Hindi namin alam kung paano maibabalik ang lahat ng kasamaan na ginawa namin sa inyo. Tumahimik muna si Mang Sebe bago nagsalita. Hindi madaling patawarin, sabi niya. 5 taon akong nag-iisa sa isla. Iniisip kung bakit niyo ako ginawa ng ganito. Maraming gabi akong umiyak at nagalit. Pero sa uli, napagtanto ko na ang tunay na pag-iganti ay hindi ang pagpapahirap sa inyo, kundi ang pagpapakita sa inyo na maaari pa kayong magbago. Sinabi ni Mang Sebe na inayos na niya ang lahat para mabawasan ang kanilang pagkakakulong. Basta't sila ay magsisikap na gumawa ng mabuti at bayaran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi rin niya na handa siyang tulungan silang makabangon muli pagkatapos nilang makalaya. Basta't tunay silang nagsisisi at handang baguhin ang kanilang mga buhay. Ang pera at ari-arian na kinuha ninyo sa akin ay ibinigay ko sa mga nangangailangan. Pero hindi ibig sabihin noon ay wala na kayong pag-asa. Maaari pa kayong magsimula muli. Ngunit ngayon, dapat na gawin nyo ito ng tama. Dapat nyong ipakita sa mundo na kayo ay mga mabubuting tao at hindi lang mga taong umaasa sa yaman ng iba. Wika ni Mang Sebe. Ang mga anak ni Mang Sebe ay tumango. Alam nila na hindi basta-basta mababayaran ang kanilang mga kasalanan. Ngunit handa silang gawin ang lahat para mapatawad sila ng kanilang ama at ng sarili nila. Sa loob ng 2 taon na nasa bilangguan sila, nagsimulang magbago ang 3 anak ni Mang Sebe. Si Mario ay nagsimulang magturo ng mga kasanayan sa pangingisda sa ibang bilanggo. Tinuturo niya kung paano pumili ng tamang lugar para mangisda, kung paano gumawa ng mga lambat, at kung paano pangalagaan ang mga yamang dagat. Si Elena naman ay nagsimulang gumawa ng mga damit gamit ang mga lumang tela na ibinibigay sa kanila. At binibigay niya ito sa mga batang nasa bahay ampunan malapit sa bilangguan. Si Roberto naman ay nagsimulang tumulong sa mga otoridad sa pagtuklas ng mga krimen sa kanilang lugar. Gamit ang kanyang kaalaman bilang pulis, nakatulong siya sa paghahanap ng mga kriminal at pagbibigay ng katarungan sa mga biktima. Nakita ng mga tauhan ng bilangguan ang pagbabago sa kanila at nagsimulang mag-ulat tungkol dito sa hukuman. Sa huli, pinayagan silang makalaya ng maaga dahil sa kanilang mabuting pag-uugali at sa mga gawaing nagawa nila para sa ibang tao. Pagkalabas nila sa bilangguan,
Hindi sila nag-anilangan na pumunta sa bahay ng kanilang ama. Nakita nila si Mang Seby na kasamang ilang mangingisda. Nag-uusap tungkol sa mga plano para sa organisasyon. Nang makita sila ni Mang Seby, ngumiti ito sa kanila. Isang ngiting puno ng pag-asa at pagmamahal. "Maligayang pagbabalik!" bati ni Mang Seby. "Handa na akong tulungan kayong magsimula muli. Pero una, kailangan niyong patunayan sa akin at sa sarili ninyo na tunay na nagbago kayo." Sinabi ni Mang Seby na pwede silang sumali sa kanyang organisasyon. Si Mario ay maaaring magturo ng mga kasanayan sa pangingisda. Si Elena ay maaaring magturo ng mga kasanayan sa paggawa ng damit. At si Roberto ay maaaring magturo ng mga kasanayan sa pagprotekta ng sarili at ng iba. Sa ganitong paraan, makakatulong sila sa ibang tao at mababayaran ang kanilang mga kasalanan. Ang tatlong anak ay agad na sumang-ayon. Alam nila na hindi madali ang daang tatahakin nila. Ngunit handa silang gawin ang lahat para mabawi ang tiwala ng kanilang ama at ng mga tao sa kanilang lugar. Sa loob ng mga sumunod na taon, lumago ang organisasyon ni Mang Seby. Maraming mahihirap na mangingisda ang natulungan nila. Nakabili sila ng sarili nilang mga bangka at lambat. Nadagdagan ang kanilang kita at nakapagpatayo sila ng mga bagong bahay para sa kanilang mga pamilya. Maraming bata rin ang natulungan nila. Nakapag-aral sila hanggang sa makatapos ng pag-aaral at nagsimulang makapagtrabaho at makatulong sa kanilang mga pamilya. Ang tatlong anak ni Mang Seby ay naging mahalaga sa tagumpay ng organisasyon. Si Mario ay naging punong tagapayo ng mga mangingisda. Tinutulungan niya silang magkapag-ugnayan sa mga mamimili at mga kumpanyang pangkalakalan para mas mapabuti pa ang kanilang kita. Si Elena naman ay naging punong tagapayo ng mga kababaihan sa organisasyon. Tinutulungan niya silang magkaroon ng sariling negosyo at mapalakas ang kanilang kakayahan na suportahan ang kanilang mga pamilya. Si Roberto naman ay naging punong tagapagtanggol ng organisasyon. Tinutulungan niya silang protektahan ang kanilang mga karapatan at labanan ng mga taong nagnanakaw ng kanilang mga kita at mga yamang dagat. Habang lumilipas sa mga taon, unti-unting naibalik ang tiwala ng mga tao sa tatlong anak ni Mang Seby. Mula sa mga taong kinamumuhian at kinatatakutan, naging mga bayani sila sa kanilang lugar. Mga taong handang tumulong sa iba at gawin ang tama. Isang araw, ipinagdiriwang ng organisasyon ang 5 taong pagkakatatag nito. Maraming tao ang dumalo. Mga mangingisda, mga kababaihan, mga bata, at mga taong natulungan ng organisasyon. Sa gitna ng pagdiriwang, tumayo si Mang Seby para magsalita. 5 taon na nakalipas mula nung ako'y tinulak sa dagat ng aking mga anak. Noong panahong iyon, akala ko'y tapos na ang lahat para sa akin. Ngunit nalaman ko na ang buhay ay puno ng mga sorpresa. At kung mayroon kang determinasyon at pag-asa, maaari mong malampasan ang anumang hamon. Tumingin siya sa kanyang mga anak na nakaupo sa tabi niya. Ang mga anak ko ay gumawa ng malaking kasalanan sa akin. Ngunit hindi ko sila inabandona. Binigyan ko sila ng pagkakataong magbago at ginamit nila iyon. Ngayon, sila na ang mga tumutulong sa iba na makamit ang kanilang mga pangarap. Nang matapos si Mang Seby magsalita, nagpalakpakan ang lahat. Ang kanyang mga anak ay napaiyak. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng kagalakan at pasasalamat. Alam nila na hindi nila mababawi ang mga taong nawala. Ngunit masaya silang alam na nagagawa nilang gumawa ng mabuti at bayaran ang kanilang mga kasalanan noon. Maraming salamat, Ama, sabi ni Mario habang humihingi ng tawad sa kanyang ama. Hindi namin makakalimutan ang lahat ng ginawa mo para sa amin. Mula nung kami bata pa hanggang sa ngayon, pupuspusan namin ang aming pagsisikap para hindi ka mabigo sa amin.
Tumango si Mang Sebi at tinawakan ang kamay ng kanyang mga anak. Alam kong gagawin niyo yon, sabi niya. At tandaan niyo, hindi mahalaga kung ano ang nangyari sa nakaraan. Mahalaga lang kung ano ang gagawin ninyo ngayon at sa inaharap para gawing mas magandang mundo. Samantala, pagkalipas ng ilang taon, si Mang Sebe ay pumanaw na sa edad na 80. Ipinagluluksa siya ng buong bayan, mula sa mga pinakamataas na opisyal hanggang sa mga simpleng mangingisda. Itinapon ang kanyang mga labi sa dagat, sa parehong lugar kung saan siya dating itinulak ng kanyang mga anak. Ngunit ngayon, ito ay isang pagpapahalaga sa kanyang buhay at sa mga nagawa niya para sa iba. Ang tatlong anak ni Mang Sebi ay nagpatuloy ng kanyang organisasyon. Ginawa nila itong mas malaki at mas makapangyarihan. Tumulong sila sa libu-libong mahihirap na pamilya sa buong Cavite at kahit nasa ibang bahagi ng Pilipinas. Itinuring nilang misyon sa buhay na tuparin ang mga pangarap ng kanilang ama, na gawing mas maganda ang mundo sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Isang araw, habang sila ay nag-uusap tungkol sa mga plano para sa organisasyon, binigyang pansin nila ang isang batang lalaki na naglalakad sa tabi ng dagat. Ang bata ay may hawak na isang maliit na bangka na gawa sa kahoy at mukhang nag-iisip ng malalim. Anong iniisip mo, bata? Tanong ni Roberto sa bata. Naisip ko lang po kung paano makakatulong ako sa ibang tao, sagot ng bata. Gusto ko rin pong maging katulad nyo, mga taong handang tumulong sa iba at gawin ang tama. Ngumiti ang tatlong anak ni Mang Sebi. Alam nila na ang mga pangarap ng kanilang ama ay mabubuhay pa rin sa mga susunod na henerasyon. Alam nila na ang kanilang paghiganti ay hindi naging tungkol sa pagpapahirap sa iba, kundi tungkol sa pagpapakita sa kanila na maaari pa silang magbago at gumawa ng mabuti. At sa mga sandaling iyon, alam nila na hindi na kailangang maghihiganti pa, dahil ang pinakamalakas na paghihiganti ay ang pagbabago. Ang pagbabago na nagagawa mong gawin sa sarili mo at sa mundo sa paligid mo. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.